Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel, mga kakimpaw. And sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Cole. Sabi niya, Dries, good evening. Wala akong ibang masasabi kundi iiyak ang mga naiinggit lalo na si Odie na nangungunang manghusga na plapang show. Ano ngayon, hiya ka no? Happy kami mga supporters sa Kim Pao The Best Couple at panatag kami sa kanilang kasikatan. Hindi sa Pinas, kundi sa buong mundo. Sige kayo mga bashers, tumigil na kayo. Sa pambabash kasi wala kayong mapapala sa mali niyong akala sa KP. Ipaglaban namin sila dahil sa kanilang kabaitan. Yan ang ugali ng KP, marunong tumanaw ng utang na loob. Mahal na mahal namin sina Kim at Paulo. God bless always. Maraming salamat po sa komento, Ginang Norma Cole. Yes, napahiya po ng bonggang-bongga ang mga bashers ni Kim and Paulo, mga kakimpaw. Lalo na sa nagsasabi po na plop daw at walang bumibili ng ticket sa show ni Kim and Paolo Avellino dito po sa ibang bansa. So nakita nila ang first, second, and third leg. Grabe, punong-puno ang venue mga kakimpaw. Kaya nakakahiya naman sa nagsasabing flop daw yung show ni Kim and Paolo. So ano kayo ngayon? Pahiya kayo ng bonggang-bongga no? Next time kasi dapat nagre-research din bago po magkalat ng mga ganitong balita. Dahil hindi po nila alam na ang daming supporters ni Kim and Paolo sa iba't ibang panig po ng mundo. So ayan, isang patunay na yan at isang leksyon na huwag nilang ini-small ang Kim Pao, di ba? So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Cole. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa hapong ito or sa gabing ito. At unahin na nga natin pag-usapan ang ganap kay Chinita Princess dito po sa ibang bansa. Pero bago yan, ay isa-isa ko munang i-reflect sa inyo itong mga Kimpo fans dito po sa Toronto na talaga namang todo effort po sa pagsalubong kay Kim and Paolo. Ayan po yung mga picture nila. May mga dala silang banner dyan. And also, ayan pa mga Kimpaw na kung saan yung picture na yan sa kalsada, yung pagsalubong nila sa sinasakyan po ni Paolo at Kim na bus. Sobrang dami mga kakimpaw, no? Talagang superstar ang isang Junita Princess dahil maging sa ibang bansa pinagkakaguluhan, pinag-uusapan, pinipilahan at tinitilian. Grabe mga kakimpaw, no? Tapos, lalaitin lang ng mga bashers. So, sinong napahiya ngayon? E di yung mga bashers po na mahilig gumawa ng mga kwentong barbero. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kakimpaw, ang tungkol po dito sa post ni Ma'am Marlene kay Chinita and Paolo. Ito po ay patungkol sa naging jogging nila mga kakimpaw na pinost ni Kim sa kanyang Instagram account. Sabi nga dito, jogging in style and twinning attire. As they say, couples who genuinely enjoy doing things together often build a stronger, more intimate foundation by sharing experiences, developing new hobbies, and supporting each other's goal. This is Kim Pao being real, patibay ng patibay. Yes, patibay po ng patibay at palalim po ng palalim ang samahan ni Kim and syempre ni Paolo Avellino mga Kim Pao. Kaya kumapit lang tayo dahil malapit na po ang finish line. Finish line which is yung tinutukoy natin ay yung wedding bells sa simbahan na inaantay po ng lahat. Samantalang talakayin naman natin itong naging kiss ni Paolo sa cheeks ni Chinita Princess. Meron kasi mga nagsasabi na ay beso-beso lang naman yan. Hindi naman lumapit yung lips ni Paolo Abilino kay Chinita Princess kasi beneso lang naman daw ni Paolo. Pero ito mga kakimpaw ha, i-zoom in lang natin para po klarong-klaro na labi po talaga yung dinikit sa pisngi ni Chinita Princess. Ayan o, i-zoom in natin para po sa mga nagsasabing beso lang daw po yan.
At maging si Jingle Bells Vlog, napakomment din po tungkol sa usaping yan. Sabi niya nga dito, zoom in. Kagilok Bakimi, lips naman talaga pala yung ginamit, hindi na beso, mga sis. So yes, lips talaga mga kakimpaw. At hindi po napilitan lang si Paolo na gawin ito, kundi ito po talaga mga kakimpaw ay bukal sa kanyang puso. Ganyan naman talaga si Paolo. Off-cam, talagang sweet siya. Pero syempre, pag may nakaharap ng camera, mahiyain yan eh. Nonchalant at private life ang pinoprotektahan niya mga kakimpaw. Kaya medyo ano siya mga kakimpaw, gumalaw. 'Di ba ng mga clingy kay Chinita Princess. Gusto niya private lamang yon gagawin nilang dalawa. Pero since gusto nga tayong pasiyahin, napilitan si Paolo, mga kakimpaw, na i-show sa mga tao, sa mga fans, na ganito kami off-cam. O, 'di ba ang sweet? And in-enjoy naman nating lahat yon mga kakimpaw. Sana more pa, no, dito po sa last leg ng show nila, ipakita at ibigay todo na po nila yung pagpapakilig na gustong-gustong makita at maramdaman ng mga Kimpaw fans. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga Kimpaw, ang isang video ngayon ni Kim and Paolo kahapon sa Toronto Airport na pinag-uusapan ngayon. Paano ba naman kasi mga kakimpaw? Si Paolo po, ayan, parang nilapitan niya si Chinita Princess tapos may tiruro po siya sa baba. Sabi dito sa caption, napagalitan lang saglit ng mga 1 second pero you beside me is always the rule. So napagalitan daw po ni Paulo si Chinita Princess. So marahil na pinagsabihan po ni Paulo si Kim Chu dahil yung bag po ata sobrang bigat, hindi niya po pinapatong mga kakimpaw doon sa parang trolley. Kasi alam niyo naman si Paulo, ayaw niya pong nabibigatan si Chinita Princess. Kaya ang advice ni Paulo, ilagay mo dito, 'di ba mga kakimpaw? Napaka-sweet. Kahit na siya po ay napagsabihan si Chinita Princess, parang feeling ko ang sweet niya pa rin mga kakimpaw. And also, nakakakilig pa din. Sabi nga dito ng mga nag-comment, wow, Kimpaw hanggang sa huli para masaya na kami. Parang nagsiselos daw po si Paulo. So, hindi naman po yan magsiselos, kundi ang sinasabi ni Paulo dyan, yung bag nga po ni Kim Chu ay ilagay daw po doon sa trolley kasi sobrang bigat nga po mga kakimpaw. Then may nag-comment ditong kinuha niya po ang bag ni Kim dyan. Mabigat kasi at pinatong ni Pau sa taas ng maleta niyang trolley. So ayan mga kakimpaw, oh. Pinagsabihan na wag mong buhatin yan. Ipatong mo yung bag dito sa trolley. So yun yun mga kakimpaw. Pinagsabihan in a nice way. Kasi ayaw niya pong mahirapan at mabigatan si Chinita Princess. O 'di ba? Napaka-caring at concerned talaga ni Paulo, which means mahal niya talagang tunay si Kim Chu mga kakimpaw. Kayo ba? Anong masasabi ninyo dito? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.